Hi Capricorn, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng July 2024 at maaaring mag-resonate ito onto the next 3 to 6 months. Ang timestamp ng reading na to ay ganap na 9:51 PM at July 18, 2024 Capricorn Collective. Remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate to sa certain collective. Hindi maaaring mag-resonate sa lahat kasi hindi naman to private reading. At kung hindi kayo maka-resonate dito, it only means na yung reading ay hindi para sa inyo. I might tap into your energy next month. Okay? So, isa-shuffle ko lang muna uli Capricorn ang mga cards in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds. Okay? Alright, Capricorn. So, simulan na natin ang inyong monthly Tagalog reading. Ipapakita ko pala yung deck na ginamit natin. Ito ay ang The Soul Truth Self-Awareness card deck. Alright? Yes. Okay, so, simulan na natin. Kakat ko lang ulit ito ng 3 times, no? 7 baraha para sa ating Capricorn Collective. Okay? Are you ready? Isa pa. Okay. Ngayon, ito na. Sa first position, the second, third, fourth position, sa pang-5. Spread natin kasi malawak ang ating desk. Okay. Are you ready, Capricorn? Alright. Okay. So, Capricorn, yung kailangan nating i-release at position 1. Okay, what else could this mean? So, at sinasabi dito, maybe at this point, no, we're lacking perspective. Okay? There's no one way to see things, no? Walang isang way out dito sa situation mo na gusto mo nang pakawalan. Okay? And maaari na may isang situation or connections or certain connections, no? Or events sa buhay mo na we're lacking perspective, meaning we see it for what it is, pero in reality, maraming posibilidad, maraming pwedeng mangyari, maraming way para ma-interpret kung bakit it happened, and why it ended, you know, these things, and why it had to happen that way. Parang ganun, no? So, kung situation to sa life mo in general, sa love, or any external relationships, no, or in your workplace, hahanapan mo muna ng meaning, ng ibang kasagutan, ng ibang pangunawa tong sitwasyon na to, no. Hindi tayo pwedeng fixated na kasi nangyari to, or kasi ganitong taon to because eto na, no. So, ang sinasabi, yung kailangan mo i-release is that mas maging open-minded tayo sa mga possibilities at sa mga possible na meaning ng mga circumstances, no, sa buhay natin. Okay, Capricorn? Now, sa second position, am I willing? So, sinasabi dito, in a nutshell, na yung kailangan mo ipagpatuloy, be more adventurous, be more open nga. Kasi may energy nga rito ng open-mindedness. At meron din dito, you are open to take on parang mga other opportunities and possibilities. Or are you open to, ano mo yun? To entertain tong connection na to or itong sitwasyon na to uli, maaaring recurring situation to na willing ka ba uli i-open yung feelings mo sa isang tao, sa isang connection or sa isang situation. Are you willing to entertain the idea, the thought of maybe coming back sa workplace na to, same workplace, or are you willing to take a risk, mag-abroad, or to venture into new possibilities o mga bagong simula? Okay, ito yung kailangan mong pagpatuloy, mas maging mas open tayo. No, huwag tayo masyadong close off, yun ang sinasabi. Sa mga maaaring dumating na mga oportunidad din or mga chances at mga people, no? It could be people or situations din na maaaring magbalik at bibigyan ng second chances. So, are you willing? Okay? So, yun kailangan mo pagpatuloy. Don't shut the door. Huwag mo muna sasarado yung mga doors po sa mga bagay na gustong bumalik o nagbubukas para sa'yo. Okay? Now, sa third card mo, yung manifestation position, when was the last time I couldn't stop laughing or smiling?
So, sa manifestation mo, ang hinihikayat ka dito na kung gusto mo something will change or gusto mo kapag-manifest ng something new para sa'yo, no? Or sa certain situation na gusto mong bumalik o mabuhay, no? Itataas natin yung vibration natin. Kailangan pag nagma-manifest tayo, it's something dapat nag-enjoy tayo. Pag nagma-manifest ka, kung nafe-feel mo na medyo na-stress or nagiging burden, hindi yun ang right way para mag-manifest, no? So, sinasabi dito, have it parang masaya, light lang ang pagmamanifest, i-enjoy mo, okay? Hindi dapat mahirap mag-manifest kasi ang manifestation dapat mabilis. Supposedly, dapat masaya, dapat magaan. Okay? So, yun sinasabi sa'yo. When was the last time you couldn't stop laughing or smiling? So, i-enjoy mo yun. I-enjoy mo yung journey na pag-manifest. Huwag tayo masyadong maging attached kung kailan mangyayari or kung darating ba. Huwag ka rin mag-doubt, okay? Dapat be more delusional. Kumbaga, pag nagmamanifest ka, no? Act like a child. Pag nag-imagine tayo, di ba, oh, gusto ko maging scientist. Mga ganun. So, take it lightheartedly pag nagmamanifest tayo, okay? Don't take it too much in a way na na-stress tayo, okay? Kasi it's not the right way to manifest, okay? Nasa low vibration kapag gano'n, nasa lacking or lacking mentality tayo kasi inaabangan natin kung mangyayari ba o hindi. No, let go of the attachment kung kailan mangyayari. Magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala tayo sa universe. No? Enjoy mo ang iyong way ng pagmamanifest ng mga ambitions, desires mo. Okay, Capricorn? Now, sa fourth position mo, nandito ang what excuses am I making right now? So, external energies to. So, maaaring marami tayong palusot, no? Na nangyayari, na-encounter lately sa buhay natin. Could be ikaw mismo, ang dami mong excuses. Ang dami nating mga bagay na pinoprocrastinate. Or ang dami nating dahilan kasi pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. As simple as that. It could be it could be yung other party or external energy, no? Na nagbibigay sa'yo ng maraming excuses, maraming dahilan kung bakit hindi mo dapat gawin to, hindi mo dapat i-pursue to, kung bakit kailangan i-delay to, kung bakit hindi to dapat mangyari at ito ang gusto mong mangyari. So, these are things na parang, since external energy to, I feel somehow na para baka na-influence tayo ng mga excuses and opinions, no? So, ano pa ba ang mga ibang dahilan na maaari mong i-entertain? So, parang it's more like, parang, itigil na natin yung mga excuses na yan. Deep inside, alam mo na, ano lang to parang scapegoat or umiiwas or may tendency tayo na maging avoidant. Okay? So, ano-ano pa ba yung mga bakit kailangan mong iwasan? So, mas ma-appreciate siguro yung external energy mo, maaaring hindi maganda, no? Kasi ito ngayon, dapat manggaling ka dun sa energy na, harapin natin yung truth, no? Be more truthful, yung conviction nandoon, be more confident, no? Huwag tayong maging avoidant. Yung avoidant strategy dito, maaaring nakaka-apekto sa'yo. And I don't know what's the exact reason, but ang sinasabi dito kasi, it's more like parang, yun yung nasa surrounding energy mo, maaaring maka-influence sa'yo, no? So, could be, naging avoidant ka rin. Avoidant strategy, excuses strategy mo para may iwasan tayo or may i-delay tayo or may i-procrastinate tayo, which is, it's about time na to act, no? To be more truthful and honest na and to parang maging responsible tayo sa buhay natin, no? Sa mga decisions natin, no? Parang man up kung lalaki ka. Tapos kung sa babae naman, have the courage, 'di ba? Okay? No, Capricorn, sa fifth position, nandiyan ang who can I serve today. So, ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Who can you serve today? So, be more of like parang servant, no? Sa community, sa paligid mo, be more generous, be more helpful, lalo na sa mga tao na nangangailangan maaari ng help mo, ng tulong mo for sure, di ba? Lend a helping hand, be more supportive, moral support man yan, financial aid, or a helping hand in general lang sa day-to-day life mo, no? Be more of a service, no? Yung act of service ang sinasabi dito, Capricorn, kasi earth ka, no? So, I think, nandun ka dapat sa element mo, you're more grounded, you're more, helpful. Kasi earth is here, solid, di ba? And more on action, more on material things, no? On building something. So, when you want to build something, no? Since earth ka, no? Isama mo rin naman yung mga tao na maaaring mong pagsilbihan or matulungan. Okay, Capricorn? I hope it makes sense, no? Sa new beginning mo naman.
Position 6, am I on the right path sa mga new beginnings mo? So, be careful. Be careful sa mga bago mong simula. Because some people or situation may lead you astray, Capricorn. Okay? Lagi mo sasabihin, pag mag-umpisa ka ng bagong trabaho, sa career mo man yan, sa business mo man yan, sa mga kaibigan, love life, family, or other relationships or plans mo sa buhay. Are you on the right path pag venture mo yung mga bagong simula na yan? Okay? Doesn't have to be na porque bagong simula is maganda. Porque bagong simula is masama. Okay? It doesn't mean really, it could mean anything. Could open new doors for you. Diba? Pwedeng gano'n. Pwede rin na yung new beginning na to, it's mag-backfire. No? It's two-way street, kumbaga. So, questionin mo muna, no? Bago tayo magpadalos-dalos sa mga bagong simula, hindi yung jump tayo agad uli sa bagong simula and then after that, may nakita ka naman bagong simula, jump ka na naman doon. Parang wag tayong gano'n, okay? Iisipin mo rin, ano yung magiging at stake, ano yung papakinabangan, ano magbe-benefit ka ba sa bagong simula na to? Okay, so be more discerning, no? Sa mga changes na mangyayari sa buhay natin, no? Okay, mga bagong beginnings, okay? Now, at the center, yung kailangan mong matutunan or hindi mo pa natututunan, o maaaring recently, no, may lesson na impart dito sa'yo, Capricorn. To whom am I comparing myself right now? So, don't compare yourself sa ibang tao. Lahat tayo iba. And may iba-iba tayong function, may iba-iba tayong strengths and weaknesses, okay? And isipin mo na you just need to compare. Ito tingin ko lang. Kailangan mo na i-compare ang sarili mo sa old version of yourself. If you are becoming better. The rest don't matter. Hindi mo kailangan i-compare ang sarili mo sa isang kaibigan mo na successful. Hindi mo kailangan i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Hindi mo kailangan makipag-compete. Okay? I do not subscribe sa competition, especially kung ito is parang magbe-bring sa'yo ng ibababa ang self-esteem mo. Okay, no. So, yun yung lesson na kailangan matutunan. Lagi mo lang i-compare yung sarili mo sa old version of yourself kung may improvement ka. Work on yourself. Yun ang importante doon. Okay? It's more like an advice para sa'yo, Capricorn. Alright? So, sana Capricorn nag-resonate kayo sa inyong monthly Tagalog reading. Natapos ang reading na to sa ganap na 10:04 p.m. July 18, 2024. At kung di kayo naka-resonate, I will tap into your energy next time, Capricorn. And see you guys in your next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Capricorn. Bye!